ang babaeng to. Maging masaya ka sa pagbalik ng kaibigan mo. Kaya nakalimutan ng sarili mong kaarawan. Juan, maganda bang gamit na ito? Oo, kunin mo din ito. Bagay sa'yo ang shirt na ito. Bibiling ko ito para sa'yo. Hindi ko kailangan. Tama ang kasabihan. Ang magagandang balahibo ay napakaganda sa ibon. Habang tayo ay dikas na maganda, ang magagandang damit ay nagpapaganda para sa ating itsura. Pero marami ka nang nabili. Hindi gaano, hindi marami. Tulungan mo ako ibalot ito. Kailangan kong maganda ng mabuti para sa aking pursuit plan. Anong plano? Iyon ay upang ituloy ang plano para kay Lulin Feng. Sigurado ka ba? Dapat ba siya yun? Siyempre, napagka-desisyonan ko na siya. Dati, clueless pa rin kung paano ko siya mahahanap para magkita kayong dalawa. Saka mo ako matutulungan sa hindi inaasahan. Naging ganito at siya si Lulin Feng. Juan, sa tingin mo tayo ay nakatadhana? Tama. Siya ang nakakabatang tiwi na iyong kasintahan. Malamang naintindihan mo naman siya, diba? Sa tingin mo, may gusto siya sa akin? Hindi ko alam. Hindi kami close. Totoo yan. Isang lalaking katulad niya mukhang mahirap lapitan. Malayo. Hindi ko talaga maisip kapag umibig siya sa isang babae. Ano kaya siya? At gayon pa man, gusto mo pa rin siyang ituloy? Tama, darang hirap niyang lapitan. Gusto ko siyang makuha. Gusto kong malaman kapag mahal niya ang isang babae, ang itsura niya. Tama, Juan, huwag mo akong sisihin kung masyado ako nang sasalita. Feeling ko lang parang hindi mo masyadong gusto si Luciao. Huwag mong sasabihin na alala mo pa yung lalaking yun. 2 taon na. Lalaking ganyan, hindi dapat ipagkatiwala yung damdamin. Pero hindi ko kaya diktahan ng puso ko. Kung tutuusin, anong klase na lalaki siya na hindi kayang makalimutan si Juan? Siya kaya ay mas marama kaysa kay Luciao? Siya si Lulin Feng. Hindi pwede, kailangan mong kalimutan siya. Malapit ka ni kasal kay Luciao. Kailangan mong panghawakan ng kaligayahan mo. Natatakot ako hindi ko magawa. Tutulungan kita. Maghintay hanggang mo-engage siya kay Luciao at maaari kong ituloy kay Lulin Feng. Tapos tayong dalawa, maging magkapamilya. Magiging pamilya na ba kami ni Lulin Feng? Oo, ang aking pagkalimutin, nakalimutan kong hingin ulit ang phone number niya. Juan, mayroon kang contact niya sa WeChat, hindi ba? Susunod gagawin namin, tumuon sa paggawa ng mga proyekto sa timog ng lungsod. Ang proyekto na ito ang pinakamahalagang sa aming kumpanya ngayong taon. Pasensya na. Ngayong gabi pumunta sa Simflower Shop. Gusto kong panoorin ang paglubog ng araw na kasama ka. Sumama ka sa akin. Lahat magpatuloy. Master Lu, saan ka pupunta? Pupunta sa Simflower Shop. Ang sikat na check-in spot para sa mag-asawa, tama ba? Anong pinagsasabi mo? Talaga? Ano ang lugar na yung binanggit? Isang sikat na check-in spot para sa mag-asawa. Oh, ganun ba? Punta muna tayo sa shopping mall. Oo. Masyado bang flash yung kurbata ko? Hindi. Napakagwapo mo. Gwapo ha. Master Lu, nakapunta na tayo dito sa loob ng 2 oras. Palubog na ang araw. Bakit hindi mo sinabi kanina? Master Lu, bakit biglang nakipagkita ka sa kanya doon? Mas mabuting hindi ka magtanong ng hindi kinakailangang katanungan. Nakahanap na ba si Master Lu ng tunay na pag-ibig? Kumusta naman si Mr. Sin1? Bakit ka pa nakatayo dito? Bakit hindi pa siya dumarating? Kanina ko pa hinihintay to the point na natutunan ng yung makeup ko. Ang
ang galing talaga ni Wanwan. Hindi lang niya ako tinutulungan mag-ayos ng date. Sigurado ako kaya kung manalo kay Lulin Feng. Bakit mo ako pinapunta dito? Nandyan ka? Nasaan si Linwan? Ako ito, ginagamit kong phone ni Wanwan para i-text ka. Alam niya ba ang tungkol dito? Siyempre, ginagawa niya. Aktibo pa yung inabot sa akin ng phone niya. Malapit na tayo. Paalam. Hindi ka man nanatili para panoorin ang araw kasama ko, di ba? Sayang ang oras ko. Bakit may tinatawag na isang pag-aaksaya ng oras? Ikaw, hindi mo bala nung gusto kita? Master Lu, actually, simula nung una kitang makilala, nagustuhan kita. May sasabihin ka pa? Ganyan ka lang mag-react, ha? Hindi ako interesado sa'yo. Paalam. Ikaw na ba umiibig na sa isang tao? Hindi ako naniniwala. Ikaw ay walang puso gaya ng sinasabi ng mga tao. Desidido kung tinanggihan ako. Siguradong may tao sa puso mo. Isang hamak. 2 taon? Holy shit, hindi ko sinasadya na dalas ako. Salamat. Oh shoot, this time ginala ko na lahat. Nakaka-apekto pa ito kay Wanwan. Sana hindi siya matanga sa engagement. Holy shit. Ito ang telepono ni Lulin Feng. Oh Lord, patawarin mo ako. Curious talaga akong malaman kung sinong babae ang dahilan para tanggihan ako ni Lulin Feng. Ang numero ng telepono ngayon may napakataas na dalas na nakikipag-ugnayan. Lumipat upang manirahan sa akin. Siya ito. Nagtataka ako kung naging magtagumpay ang pag-amin ni Xiaoyu. Si Xiaoyu ay namumukod tangi at maaaring tanggapin ito ni Lulin Feng. Napakasama kong kaibigan. Binati ko lang naman siya pero ngayon parang talo ako. Halika sa flower shop scene. Gusto kong panoorin ang paglubog ng araw kasama ka. Lulin Feng. Kahit hindi ko alam kung bakit siya nagpapa-appoint, hayaan mong gamitin ko ang pagkakalinlan ng lihiyo na manliga ni Lulin Feng para linlangin ako at ang iba kahit minsan. Dumating na siya, ang lihiyo na manliga ni Lulin Feng. Ikaw ba yan? Ngayon nasan si Linwan? Tawagan ko siya para magtanong. Nakalimutan ko yung phone ko. Bumalik ka dun. Sige! Wanwan? Bakit pa? Ako, Huwag kang mag-abala pang tumingin. Ako lang mag-isa dito. Anong nangyayari? Wanwan, alam mo ba? Sabi nila ang mga couple na nanonood ng sunset dito, mananatiling magkasama habang buhay. Kaya ginamit ko ang iyong telepono para makipag-appointment kay Lulin Feng. Nandito siya ngayon. Pero tinanggihan niya rin ako. Hinala ko may tao sa puso niya. Pero hindi ko tanggap. So, tinang ko yung phone niya at nakita ang numero. Akala ko nang dumating yung babae. Kinakailangan kong bigyan siya ng magandang palo. Pero hindi ko inaasahan. Yung babae ang magiging ikaw.
Matalik kong kaibigan. Pasensya. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Sabihin mo sa akin, ang lalaking mahal na mahal mo sa nakalipas ng 2 taon, si Lolin Feng, diba? Ilang taon na tayong magkaibigan. Hindi mo ito dapat itago sa akin. Oo. Ay nako. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang lukuhin ka. At hindi ko akala na masasaktan kita. Shayo, pagalitan mo ako. Batukan mo ako kung gusto mo. Hindi ko alam ang kahihiyan. Pinagbumutod ako ng nala sa tukso. Sabihin mo sa akin kung ano ang magagawa ko para makabawi sa iyo. Kahit ano? Tama? Seryoso kahit ano? Pwede ba maging matapang ka? Magatas ka ng lupa at ituloy si Lolin Feng. Kalimutan mo ang kahihingan, malas at lahat ng kalokohan. Wanwan, pwede mong mahalin kung sino ang gusto mo. Wanwan, aking kaibigan, marami kang naranasan sa nakalipas ng 2 taon. Wala akong alam at nagdulot ng gulo para sa iyo. Ako dati, nag-alala na ang taong mahal mo ay isang hamak. Sobra akong nakalala tungkol doon. Sa kabutihang palad, ito ay si Lolin Feng. Hindi ka naman galit sa akin, di ba? Galit sa'yo? Bakit ako magagalit sa'yo? Maraming lalaki dyan, pero ang best friend ko, isa lang, at ikaw yun. Gayon pa man, mas mahal mo siya kaysa sa akin. Hindi. Hindi. Engage na ako sa pamangkin niya. Saka huwag kang makikipag-engage. Alam ko, si Lin at ang kanyang ina, tinatakot ka naman, di ba? Huwag kang mag-alala. Babantayan ko silang dalawa. Salamat, Shayu. Pero hindi ako qualified na mahalin siya. Ako ay isang pipe. Halika na. Ano itong ko sa pagiging pipe? Huwag magsabi ng mga bagay na hindi mapalad. Napansin ko na si Lolin Feng ay labis na nagmamalasakit sa iyo. Wanwan, maging matapang ka. Miss Yun, ang aking telepono. Masyado kang matapang ngayon na. Nangangaas na gumawa ng appointment dahil ba sa pagtrato ko sa'yo ng maayos, naging masyadong mabait sa'yo. Sinabi mo sa akin ang bastos. Sino ang nakasama mo sa nakalipas na 2 taon na yun? Ano ang iyong intensyon? Lolin Feng, sa araw na iyon, bakit mo sinasaktan si Yun Hao Yang? Hulaan mo, babe. Dahil ba sa akin? Ito ang sagot ko. Hintayin mo ako sa gabi para sa hapunan. Si Lu siyang makipag-appointment sa akin para sa hapunan. Iwan mo na naman ako. Mahal, huwag kang malungkot. Gusto kong linawan ang lahat ngayon. Hindi na ako makikipag-ugnayan kay Lu Xiao. Buti naman. Naaalala mo ba ang lugar na ito? Dito tayo nagkaroon ng unang date. Lu Xiao, ngayon dumating ako. May sasabihin ako sa'yo na isang bagay.
Inakansila mo na ba ang ating pakikipag-ugnayan? Paano mo nalaman? Alam ko rin na ikaw at ang aking nakakabatang tiyuhin. Wala kayo sa normal na relasyon. Matagal na kayo nagkasama, di ba? Nasabi ko na dati, hindi marunong magsinungaling ang mga mata mo. Nakita kong pagtutol mo sa akin. Siyempre nakita ko rin ang infatuation mo sa kanya. Kaya dati ikaw? Nasabi ko na, magaling ako magpanggap na tanga. Gusto ko pa talaga makipag-engage sa'yo. Bakit? Malino, alam mo mahal ko si Luling Feng, tama ba? Alam mo ba kung paano namatay ang mga magulang ko? 10 taon na nakalipas, nagbakasyon sa tabing dagat ang aking mga magulang. Ang tito ko, si Lulin Feng ang kumuha sa kanila. Maaari mo bang hulaan ang resulta? Hindi pa man tumulak ang barko, bigla ito nagliyab na hindi mapaliwanag. Ang resulta ay siya lang ang nakaligtas at bumalik. Pinaghihilaan mo bang pagkamatay na yung mga magulang? May kaugnayan kay Luling Feng? Tahimik na nagbubulungan ng lahat ng ganun. Anyway, pagkamatay ng tatay ko, ang aking lolo ay nagretiro at ang lugroup ay naging kanyang nag-iisa. Paano kaya yun? Dapat may hindi pagkakaunawaan. Huwag mong ipagkaila ito ng mabilis. Tulungan kitang maaalala, 10 taon na nakalipas, isang pribadong tour ship na sunog. May naaalala ka ba? Gumising ka! Gumising ka! Gumising ka dali! Ginang Lin, nakalanghap ka ng malaking usok, apektuhan ang vocal cords mo. Natatakot ako na baka hindi ka makapagsalita mamaya. Gayun din, noong nangyaring aksidente, ang iyong ina ay isang tauhan sa kusina sa likod ng entablado. Kahit na nakaligtas siya, mabagal siyang niligtas, kaya hindi sigurado kung kailan siya magigising. At ang taong isinakripisyo mo ng iyong vocal cords para iligtas ay ang aking nakakabatang tiyuhin, si Lulin Feng. Ang pangyayari ngayon, hindi lang inalis ang boses mo, ngunit iniwan din ng iyong inang nakahiga pa rin sa kama hanggang ngayon. Kapag siya ay nagising at kung magigising ba siya, walang nakakaalam. Tumingin ka sa pagsasalita! Lulin Feng, ang nasa likod ng pangyayaring iyon, Wanwan. Nagligtas ka ng demonyo. Ang nakakatawa pa ay mahal mo pa rin ang demonyong iyon. Huwag kang malungkot. Sino ba naman ang hindi magmamahal ng hamak noon? Ang mahalaga ay buksan ng pahina. Anong gusto mong sabihin? Ipagpatuloy ang ating pagtutulungan. Bakit ako maniniwala sa'yo? Ang tiyuhin ko ang dahilan ng iyong paghihirap. Huwag mong sabihin na ayaw mo maghigante. Sa akin naman, tulad ng may hirap kong magulang, ang tagal kong hihintay ang araw na ito. Anong gusto mong gawin ko? Napakasimple. Pumayag ka makipagtipan sa akin sa birthday party bukas. Wanwan, huwag mong laruin ang kaawa-awa ng munting sirena. Isinakripisyo mo ang boses at pamilya para sa mga haka-haka na bula. Isipin mo ang iyong ina na ang buhay o kamatayan ay hindi pa rin tiyak. Bukas, ano ang kailangan mong gawin? Siguradong mas naiintindihan mo ako. Ano ang naging resulta? May gusto akong itanong sa'yo. Sige. Si Lu Xiao, kalimutan mo na lang. Wala lang. Nag-aalala ka bang hindi siya papayag? Huwag kang mag-alala kung ayaw mo. Hindi mangyayari ang engagement. Sige, huwag na natin pag-usapan. Nakakatawa naman. Unang beses sa buhay ko na umasa ako ng ganito. Bukas, pagkatanggi mo sa kanya, iiwan na natin lahat sa nakaraan at opisyal na tayo magsama. Paano kung hindi ko kayang bitawan? Lulin Feng. May chance pa ba tayo?
Aking tiyuhin, magiging masaya bukas ng gabi. Ihanda mo ang sarili mo sa regalo ko. Tiyak, ito ang pamilyang Lu na birthday party lang, ngunit napakaluho na. Siyempre, bakit hindi? Kasama ng mga kakikilabot at figura mula kay Jensham sa Dumalo. Ang magtagumpay na pakikipag-ugnayan. Tayo ay opisyal na maging bahagi ng pamilya Lu. Tama yan. Kung hindi sa pagmamahal ko kay Lu Linfeng, paano ka magiging sensei mula sa sisyo ng pato? Hindi pa patay ang nanay mo. Huwag ipakita ang ganyang palabas. Kung natatakot ka sa pagbabanlak ni Master Lu Xiao, tapos ka sa akin. Master Lu, bakit ka nandito? Bakit ka mismo pumunta sa reception area? Dumaan lang ako. Kailangan ko bang ituro sa inyo ang mga upuan? Yeah, maabala ka pa nito? Talaga? Basta sayang bang oras mo dito? Kung mag-uusap pa kayong dalawa, matatagal ito. Dito po, pakiusap. Oo. Hindi ka basta dumaan lang. Naparito ko para magkita ka. Lenwan, bakit ang tagal mo? Huwag sayangin ang oras ni Master Lu. Dito. Salamat, Master Lu. Talaga namang maaasikaso ka. Salamat. Linfeng, ngayong magtagumpay ka na sa iyong karera, matikas at mag-alang. Panahon na para pag-isipan ng kasal. Salamat, inaayos ko na. Sinong pamilya ang magtataglay ng ganong anak na babae? Invited ba siya dito ngayon? Nakaupo siya doon. Ituloy natin ang usapan. Excuse me. Diyos ko, tama bang narinig ko? Si Linfeng ay nagugustuhan na at present pa siya sa party? Sinong babae? Maaari bang makakit si Master Lu ng ganong estilo? Kayong dalawa ba ang dinala ni Linfeng dito? Tama yan. Kamakailan si Master Lu ay talagang nag-alala tungkol sa akin. Pero hindi ko inaasahang. Gusto niya ako. Ikaw? Ano ang mali? Hindi mo ba nakita si Master Lu? Personal na nag-expert sa amin at dinala kami dito. Akala ko kung sino. Gabi na ngayon tapos may nag-daydreaming pa ha? Sino ka ba? Hindi nagtaga at hindi mo na ako nakilala? Oh, hi Miss Yun. Magandang gabi. Tumabi ka. Wanwan, umupo ka. Nang marinig ni Miss Yun yun, maaari kayang alam mo kung sino ang gusto ni Master Lu? Siyempre, siya ay isang napakagandang babae. At ikaw, huwag mo pa kasi sa mga ilusyon. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Nilino ito ni Lu Linfeng kanina. Maghintay hanggang ako ay maging Mrs. Lu at tingnan mo kung paano ko kayo harapin. Kung hindi siya, sa mga babae dito, may nakabagay ba? Itigil ang pagpapaligoy-ligoy. Sino sa mga babae may mga ganong tapang? Malalaman ang pagdating ng panahon. Salamat sa lahat na naglaan ng oras para dumalo sa birthday ko. Sana lahat na nandito ay mag-enjoy sa pagkain. Alam naman ninyo, ang Lu Group ay pinamamahalaan ng aking anak na si Lu Linfeng. Sa mahabang panahon, sa nakalipas ng ilang taon, hindi niya ako binigo. Sa pagkalabas ko ng Lu Group, dito formal kong ipinaalam sa inyo, simula ngayon, parehong pamilya at Lu Group ay pamamahalaan ni Linfeng. Ang napakahusay at talentadong tao sa wakas nakuha na. Sayang talaga. Kaya sa hinaharap, ako magiging gabi ng napakalaking lugar. Bukod pa dito, may isa pa akong magandang balita upang ibahagi sa lahat. Ito ang apo ko, si Lu Xiao. Mula ngayon, magsisimula siya ng bagong yugto. Engaged na siya sa panganay na anak ng pamilya Lin. Ang dating malayang lalaki ay magbabago na ba? Aling pamilya? Kaninong anak siya? Wanwan, halika dito. Bakit talaga ka pa dyan? Wanwan. So, siya ang fiancé ni Lu Xiao?
Pungpul nang walang sinasabi. Bukod sa kanya, maaari ang fiancé ni Ginoong Lu. Siya ba talaga? Sinabi ko na sa inyo pero hindi kayo naniniwala. Ako si Lu Xiao, isang playboy. Pero ngayon sa harap ng mga kaibigan ko, nagbago ang isip ko at nag-propose kay Miss Lin Wan. Wan, papayag ka bang pakasalan ako? Wan, papayag ka bang pakasalan ako? Kasama mo siya. Sabutin mo na yan. Anong nangyari? Ayaw mo ba sa ginagawa ko? Anong nangyayari? Ano ba yung babae? Nagmamagaling? Pamanhin. Nakalimutan kong pipi siya. Pipi? Bakit siya magiging pipi? Mahirap maging pipe. Hindi mo maipahayag ang pagsang-ayon o pagtanggi. Huwag mag-alala. Hindi kita tatawanan. Galit ako sa gumawa sa'yo nito. Lu Xiao, anong ginagawa mo? Lu Xiao, nais mo bang lapusin ang iyong ugnayan? Lolo, paano ko kakansilin ang pagkikipag-ugnayan? Sayang, hindi ko kayang iuwi si Wanwan. Pagkakasalan mo ba ako? Tumango o umiling? Ang pamilya Lu ay mayaman at may negosyo. Bakit sila nagpapakasal sa isang pipi? Hindi ko inaasahan si Xiao na maging mabait. Ito ay tunay na pag-ibig. Nakikinabang pipi ngayon at nagpapangga pa. Natapos na ang seremonya. Simula ngayon, akin ka na. Mahusay. Lu Xiao, kung tunay kayo nagmamahalan ni Miss Lin, pumili ng magandang araw para sa kasal. Pagkatapos, mamuhay ng maayos upang hindi mag-alala si Lin Feng. Siyempre, Lolo, pagdating ng panahon, ikaw, Tio, ang mag-o-officiate ng aming kasal. Sumasangayon ka na ba, Wanwan? Anong ginagawa mo? Anong kalokohan ang ginagawa nila? Dahil masyadong malinaw, hindi ko kaya hayaan magmahal ang puso ko. Lin Feng, anong ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin sa paggawa nito? Mukhang hindi ka masaya. Hindi ka ba nakontento sa akin, yung pamangkin na magpakasal bago ka? Alam ko na may tao ka na sa puso mo. Balita ko, nandito ang babae. Baka dapat mo siyang imbitahan, dobleng kaligayahan. Lu Xiao, anong ginagawa mo? Anong gusto mong gawin, Lu Xiao? Diba sabi mo, basta sumang-ayon ako sa panukala, tapos na? Totoo ba, Lin Feng? So my future wife ka na rin. Dali, sabihin sa amin, sino ang babaeng iyon? Dito. Halika na. Lin Feng. Hindi maganda magpakita ng gilas sa harap ng lahat. Si Miss Lin man ba? Hindi. Huhulaan ko. Sino ang babaeng iyon, ha? Alam ko na. Oh my, tingnan mo dali. Wanwan, huwag kang lumingon. Wanwan, huwag kang lumingon. Nag-aalala ka ba kung hindi siya pumayag? Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ako pumayag, hindi mangyayari ang engagement na ito. Ikaw ba? Hindi ako. Lin Feng, anong nangyayari dito?
Uncle, siya ang iyong hipag. May ginagawa kang insesto? Ma, Anong nangyayari? babayan ng pamangkin at tiyo at magkasama? Pinapalabas nila inisente siya, pero sa totoo lang, siya ay isang tusong fox. Ang tiyunit ang pamangkin na nagsasalo para sa isang babae. Nakakahiyang tignan. Tito, hindi ba dapat ipaliwanag mo ito sa lahat at sa akin? Lulin Feng, sabihin mo ang totoo. Ano ba ang nangyayari? Linseng, ang taong gusto may ako, tama ba? Lumayo ka. Hindi ba gusto niyong malaman kung sino ang babae ko? Ngayon, nakita ninyo, bakit kayo nagulat? Lulin Feng! Ikaw, fiancé siya ng pamangkin mo! Tito, dapat mo makita ng maayos. Akin na siya ngayon. Iyan ang iyong pamangkin. Tama yan. Hindi ba insister ito? Kung magiging public ang video, sobrang kahihiyan nito. Kapag kasal ka na, maaari pa rin mag-divorce. Engaged pa lang. Hindi pa nga nagsisimula. Ikaw? Pero kaming walang asawa. Insesto ba kamo? Sa kabilang banda, ang mga nakaupo dito ay mga matataas ang posisyon. Mag-ingat sa sinasabi, huwag magpakita ng asa na hindi paganap. Lulin Feng! Napakatigas na lalaki. Gumawa ka ng karumal-dumal na bagay. At nag-iingay pa dito, ha? Ang mahalay na bagay ay tungkol sa mga lihim na nakuha at paglalathala ng mga larawan. Tama ba? Ikaw! Wala akong pakialam! Wala na akong pakialam! Ikaw na mismo ang maglilinis ng kalat. Alis muna kami. Napakasama mo! Napakasama mo! Lahat. Kung nalik ang video na ito, ituturing itong krimen ng paglabag sa personal na privacy. Ito ay isang illegal na gawain. Sa tingin ko, lahat kayo narito ayaw niyong makulong, di ba? Sa tingin ko, kumpara sa mga usapin ng aming pamilya, dapat mas bigyan nyo ng pansin sa iyong mga stock at mapagkukunan. Kung gusto mo pang umasa sa malaking puno, yun na yung pamilya ko. Dapat marunong kayong manahimik. Ang kapayapaan ay nagdadala ng ari-arian. Tama ba? Oo, tama yan. Magtulungan ng masaya. Magtulungan ng masaya. Magtulungan ng masaya. Mama, tara na. Nakaalis ng lahat. Hindi mo na kailangang panggap. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Anong klaseng tao ka, Mr. Lu? Naglakas loob ba ang iba na lihim kang kuna ng larawan at magpanong laban sa iyo? Hindi ka taka-taka ang kumpiyansa mong mabigong kasal. Mukhang naisip mo ng lahat. Ganyan bang tingin mo sa akin? Siguro hindi kita naintindihan. Tama. Aaminin ko, may mga paraan ako para sirain ang kasal na ito. Pero hindi ko kailangan gumamit ng paraan na makakasira sa atin. Hindi ako ganung klaseng tao. Ikaw, paano kita paniniwalaan? Isang mamamatay tao na tulad mo. Sinong mamamatay tao? Ang sunog na 10 taon na nakakalipas. Pinatay mo hindi lamang ang iyong kapatid, kahit marami pang ibang inosenteng tao. Paano mo nalaman ang aksidenteng yun? Nag-party ang nanay ko sa barkong iyon. Nang sumabong pipe na langis, hindi ko siya nailigtas. Pero salamat, ikaw ang naligtas ko. Dahil sa paglanghap ng usok, nawalan ako ng kakayamang salita. Ikaw ang babaeng nagligtas sa akin? Ikaw ba? Kaya ano? Ang iyong mga kamay na bahira na napakaraming dugo. Lagi kong iniisip na mali bang ginagawa ko? Nagmahal ba ako ng maling tao?
Ayoko magpaliwanag. Ngunit sisiguraduhin ko sa'yo. Ang aksidenteng iyon noon, ang video sa oras na ito, lahat ay walang kaugnayan sa akin. Ano magagawa ko para magtiwala ka sa akin? Hindi na ako magtitiwala sa'yo. Linwan, Galit ako sa'yo. galit ka sa akin? Okay. Patayin mo ako. Sa tingin mo ba hindi ko kaya? Dito banda. Saksak mo dito. Patayin mo ako! Patayin mo ako! Dahil niligtas kita. Pabayaan mo na ako. Okay? Kaya sino magpapaalis sa akin? Hindi ka pwedeng umalis lang. Maaari mo akong kamuhian pero sana makasama kita. Patuloy na papahirapan ako. Pagod na ako. Lulimsing. Tapusin na natin mo to. Uwi na tayo, honey. Gwapo, uminom ka muna para sa akin. Tito, gusto mo bang sumali? Gwapong lalaki, umupo ka muna. Umupo ka. Oo. Kayong dalawa. Lumabas kayo. Labas! Nagkaroon ka ng relasyon sa asawa ko. Ngayon, pinaalis mo ang aking mga babae. Tito! Ang sama mo. Luciao, malaki ka na. Anong ibig mong sabihin? Oo, alam kong sinisisi mo ako, pero nangako ako sa tatay mo na alagaan kita ng mabuti. Yung mga ginagawa mo dati, kaya kong ilantad sa iyo ang lahat. Ngunit, hindi sa pagkakataong ito. Dalhin mo yung mga masasamang mag-iisip tungkol kay Linwan. Wala kang karapatang banggitin ang aking ama. Tungkol kay Linwan. Mahal na mahal mo siya, tama ba? Wala ka na dun. Para kang halimaw. Walang mga kahinaan at damdamin. Nalungkot ako na hindi ako marunong maghigante. Ngunit biglang dumating si Linwan. Ang kahinaan ni Lulinfe. Nasa mga kamay ko sila. Luciao, sobrang binigo mo ako. Tignan mo ang sarili mo. Ganyan ang itsura mo ngayon. Ang iyong mga maruruming paraan para magiganti sa akin. Pero naisip mo na ba na ang itsura ngayon wala kang karapatang magiganti? Hindi ba dahil sa'yo kung bakit ako nagkakaganito? Kung hindi ako nabubuhay ng maayos, hindi ka mabubuhay ng mapayapa. Uulitin ko muli. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Hindi ko sila pinatay. Mula ngayon, okay lang isuko mo ang sarili mo o hayaan ang buhay na lumipas. O protektahan pa rin kita.
Pero may hangganan ng aking pasensya. Naiintindihan mo? Tigilan mo ng pagpapanggap! Umalis ka dito! Lumabas ka! Ingatan mo sarili mo. Ginoo, malinaw na sa akin ang lahat. Si Linwo na yung babaeng nagligtas kay Mr. Lenfeng noong taong iyon. Napakaliit ng mundo. Di ba sabi ko sa'yo, kailangang ayusin lahat ng may kinalaman. Manamang hindi niya alam ang totoo. At saka pipi siya ngayon. Ang pagkakataon ng kanyang ina na magising ay napakababa rin. Ayos lang, dalawang babae, hindi pwedeng magdulot ng gulo. At si Mr. Lin Feng, kung matutuklasan ni Lin Feng ang totoo, pagkatapos niya suwayin ako, hindi niya ako masisisi sa pagiging malupet. Boss Lu, si Miss Lin. Sabihin mo. Iniimpake ang kanyang mga gamit at umalis. Ipapaharang ko ba siya sa mga bodyguard? Pagod na ako, Lulin Feng. Tapusin na natin ito. Hindi na kailangan. Hayaan mo siya. Sige. Inaanyayahan ka ng jewelry store na sumali sa eksibisyon ng alahas bukas. Royal Jewelry. May-ari siya ng jewelry store at nais kay pareha sa anak niya. Sa palagay ko, hindi ka interesado. Sabihin mo sa kanila, pupunta ako bukas. Oo. Ha? Sa insaktong oras. Oo. Cheers! Dati sabi mo na makikipag-date kay Lulin Feng. Ano nangyari? Nagpahayag na siya ng interes sa akin. Pero pinuna ko siya sa pagiging workaholic niya na walang romantikong usapan. Talaga bang tinanggihan mo si Lulin Feng? Maraming mayayaman ang humahabol sa akin. Hindi ko naman siya kailangang piliin. Tama yan, pero sa exhibition na alas ngayon, maraming mayayaman. Magkakahanap ka ng iba. Royal Jewelry. Ito ang pinakamalaking tindahan sa Zhengsheng. Ang mga alas na nakadispay ngayon, lahat ay mababayaran kayamanan. Kung nais niyang makuha ko, kailangan niyang tumawag para sa isang alahas. Sa iyong kagandahan, napakasarap pagsuot ng alas sa buong katawan. Ang kulit? Bulang ka ba? Pipi ka ba? Hindi ka marunong mag-sorry? Tamang sinabi mo, ang bobo niya. Tamang sinabi mo, ang bobo niya. Kilala mo ba itong waitress? Siya si Lin Wan, na anak na isang taluguyo. Ha? Siya bang pipi mong kapatid? Walang kapatid na katulad niya. Hindi lamang siya may kapansanan, isa rin siyang manggagawa sa mababang posisyon. Siguro ito ay bahagi ng ganda para sa ina niyang kabit. Ito yung gin na in-order ko? Pinayagan na ba kitang umalis? Tama! Hindi ba kailangang humingi ng tao at magbayad ng isang pipi na babae? Ano? Pipi ka, ha? Sa ganitong klaseng lugar, bakit pinapayagan ng amang pipi na babae ng trabaho? Kunin mo ito. Hindi ako uminom ng mga bagay na galing sa pipi. Pipi ka, hindi bingi. Hindi mo ba naririnig? Madali alisin maruming bagay na ito. Sino nakakaalam? Mara ang pipi na babae nito ay palihim na umiinom. Normally siya ay hindi nakakainom ng mga mamahaling bagay na ito. Tama yan. Layuan mo ako. Hindi ko iinumin yan. Kung iinom. Lulin Feng, sino ka? Alam mo bang pipi siya? Ang tapang mo, uminom ka ng kahit anong inumin? Ang pagkakalam ko, hindi nakakahawa ang pipi. Ngunit ang pagiging bobo ay maaaring manahin. Sino ka ba? Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Matatakot ka kung sasabihin ko. Sabihin mo sa akin kung sino. Makikipagtulungan ng asawa ko sa lugar. Bakit mo ko hinihila? Hindi mo siya kilala at hindi mo rin ako nakikilala. Bakit hindi ko mapapansin? Ang miss ng sikat ng brand ng alahas. Gayon pa man, Miss Jiang Lin, may payo ako sa iyo. Ang gigulo, kanganga pero walang saysay. Nakipagsabuatan sa pipi? Anong maganda sa kanya? Parang bobo at masama. Anong kalakuan pinagsasabi mo? Siguradong sinusulan ka ng lalaking ito. Hindi ka makapaniwal ikaw at siya ay mapapalis ko. Aalis na ako. Huwag kasamang hindi kasali. Anong ginagawa mo?
Pinapagalitan mo ako, di ba? Napaka-bobo mo. Ang lakas ng mubong pigilin ako, ha? Anong nangyayari? Honey, sinasaktan ako nitong gigulo. Sino ka ba? Nangahas kang magmatigas dito? Sino yun? Mahal, bakit mo ako sinasaktan? Balay na ng gigulong ito at pinagtanggol ang pipi kahit wala akong alam. Galit ako kasi ang tanga mo. Tumahimik ka. Honey, Tama naman ang bulyaw ni Mr. Lu. Wala ka talagang alam. Mr. Lu, siya si Mr. Lu Ling Feng. Mr. Lu, walang alam mga asawa ko. Okay, Mr. Wang. Sa tingin ko, kumpara sa trabaho, unahin mo ang iyong pamilya. Kahit ang kooperasyon sa Nangsheng ay isang tabi muna. Mr. Lu! May problema. Tara, tabi muna tayo. Miss Linman, sana hindi ka magpapadala ng pribadong larawan. Abala ang katulog ko na hindi niya matutukan lahat. Pipi ka ba? Siya si Lu Ling Feng, kahit cold siya, napakabait niya. Sige, alis na tayo. Pinupuri kita, wala ka bang maipapakita? Halimbawa, mamaya magbinang singsing para sa akin. Ang eksibisyong alahas na ito ay gawa ng iyong pamilya. Kung may gusto ka, ipaalam mo sa tatay mo. Paano magiging katulad ang binigyan ng tatay ko at ng sa iyo? Gusto ko ng true love ring, ibigay mo sa akin. True love ring? Ang true love ring ay disenyo ng aking ama bilang alaala ng aking ina. Ang singsing na ito ay simbolo ng wagas ng pag-ibig. Kaya tanging sa mapalad na tao may bininta. May mahal ka na ba? Wala. So may chance ako, ha? Miss Jiang, huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Bakit naman? Natinta na ako. Bahala ka. Nakakasakit ka ng iba. Pero nais kong hamuyan ang sarili ko. Mas mahirap ang target. Mas malaking tagumpay. Ikaw babae ka, sumasang-ayon ka ba? Napakasungit, kaya mahirap siyang makuha. Maraming salamat. Kahit abala kayo sa trabaho, bumisita pa rin kayo sa eksibisyon ng alahas namin. Kung interesado kayo sa anumang item, pakibid na lang. Kung tama ang presyo, tapos na. Okay. Ito, saan negosyan ng ako? Matagumpay na negosyante ng iyong ama. Dalhin dito ang mga alahas. Wow! Ito ay ang Heart of the Ocean. Binulutan ng 4 na malachite. Napakaganda. Ang galing talaga. Kailan natin makikita ang store treasure? Nasaan ang singsing simbolo ng walang hanggang pag-ibig? Dahil ba ayaw mo ilabas para makita ang lahat? Huwag magmadali. Ang Ring of True Love ang paborito kong obra. Ang pinakamagandang bagay dapat ay sa huli. Ang lahat ay bigyang pansin sa ganitong paraan. Nasaan ang singsing? Nasaan ang singsing? Nahulog ba ito? Baka nahulog sa likod ng stage. Hanapin niyo, dali! Hindi. Lahat makinig kayo. Kung ang singsing nasa likod ng stage, napakalaking diamante. Ito ay mahanap ang ganun mga staff. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang singsing ay ninakaw. Ninakaw? Sino ang nagnakaw dito? Mga kalak sa exhibition ngayon, lahat sila ay mayayaman. Check hindi sila nagnakaw. So anong ibig mong sabihin? Waitress na ang magnanakaw. Bukod dito, siya ang namahala sa paglabas ng singsing na iyon. Kung sino man kumuha, puputulin ko ang mga kamay ng taong iyon. Hindi dapat pagmadali sa konklusyon. Tama siya. Bobo yung waitress. May kapansanan at nagtatrabaho pa rin ng part-time. Siguro nung nakita niyang singsing, naghingatakaw siya. Tama yan. Kung hindi makakapagsalita ang pipi, tumangging umamin, kakaawa talagang isang piping babae. Pero dapat naisip siya. Kahit nahihirapan ng pamilya, huwag magnakaw. Ang tapang mo.
Nagnakaw ka ng mahalagang diamante? Teka muna. Ibinababa ba nito ang iyong katayuan para magbuli ng pipe? Nakita ng iba na hindi siya nakakapagsilita at paliwanag ang sarili. Kaya sila ang sisihin. Mr. Lu, hindi ako. Alam mong hindi siya makakapagsilita, ngunit ikaw ang unang humusga at sisihin siya. Nakakapanghinala ka. Hindi ako. Nagbigay lang ako ng katuwirang mungkahi. Pinakamalapit sa singsing ay ang pipe. Siya ang may pagkakataong nakawin ito. Hindi ibig sabihin tsak niyang makukuha ito. Sa nakikita ko, baliwalain lang mga bagay na ito. Tama yan. Ang kapayapaan ay nagbubunga ng yaman. Hindi ito maaaring baliwain niya. Tama. Kung hindi malulutas ang problemang ito, bawat isa sa atin magiging kahina-hinala. Tama ba? Nagdala kami ng perang pambili ng alahas. Walang dahilan para tayo sisihin. Oo. Hindi kami magnanakaw. Well, mahirap itong lutasin ngayon. Ang pinakahinahinahang tao dito ay ang staff na ito. Paninirang puri man o hindi, pagmasdan mo siya, ang katotohanan ay lalabas. Sobra naman. Ito ang panging paraan para patunayan iyong inosente. Kung inisente ka, hayaan silang suriin ka. Hindi ko ito ninakaw. Kung gusto mo akong suriin, hindi ako natatakot. Ano ang sinasabi niya? Pumayag siyang suriin siya. Pero sa totoo lang, hindi naman kailangan. Ninakaya pala. Ninakaya pala. Siya ba talaga? Mukha siyang miserable ngayon. Pero na nga siyang gawin niyon, hindi mo talaga mahusgahan ng libro sa pabalat ito. Hindi ko ito ninakaw. Kung hindi mo ito ninakaw, kung gayon, ano kaya ito? Ito talaga ang ring of true love. Nagpapanggap na inosente? Kung hindi niya ito ninakaw, saka bakit nasa bulsa niya? Tama yan, wala akong ideya. Bakit nasa bulsa ko? Wala akong dahilan para nakawin ito. Magtiwala kayo sa akin. Sige. Huwag na gumamit ng sign language. Hindi namin maintindihan. Sabi niya, hindi niya ninakaw ang singsing na ito. Wala siyang dahilan upang magnakaw ng isang mahalagang bagay. Taong may motibo na gawin iyon. Tama, ang pinakamababang tao dito ay siya. Hindi lang siya tanga. Ang ina niya ay nasa ICU at araw-araw kailangan magbayad ng malaki para sa paggamot. Nahuli ka at naglakas loob pa rin magdahilan. Siya ay pipe, kaya hindi siya naglakas ng loob ng gawin ng mga bagay na iyon. Naglakas loob siyang magnakaw, talaga naghahanap ng kamatayan. Tunay na marumi ang mga paa ng mga mahihirap. Ang pagiging mahirap ay hindi krimen. Ngunit ang pagnanakaw ay... Magsumbong sa pulis para arestuhin siya. Oo, bago dumating ang mga pulis, hayaan mo si Miss Jianglin bigyan ng leksyon ng magnanakaw. Tama yan. Tama yan. Hindi pa ba kayo tapos? Ang singsing ay nakita na. Pwede ka nang umalis. Ako ang nagnakaw ng singsing. Ano? Bakit? Sabi ni Miss Jiang, ang singsing na obra maestra ni Boss Jiang. Inspirasyon sa kanyang ina. At simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Natouch ako, kaya titinago ko ito para ibigay sa mahal ko. Siya? Gusto mo siya? Oo, gayon pa man. Nagdulot ito ng napakalaking problema. Gusto ni Mr. Lu ang isang pipe. Ha? Malalim magmahal si Mr. Lu. Nakakagulat. Linwan, pinahirapan kita. Gusto ko lang isorpresa katulad ng ibang magkasintahan. Kaya yun. Parang nasa iyo na ang iyong true love. May balak din ako makipaglaban para sa iyo at kay Jianglin. Papakasalan mo ba ako? Sabihin mo oo. Sabihin mo oo. Salamat sa pagtanggap sa akin. Taong nagmamahalan ay nagsama-sama sa huli. Sige, iniling na ikaw at ang babaeng ito kaligayahang magpakailanman. Salamat, gagawin namin. Anong gagawin mo? Mr. Lu, si Linwa na isang magnanakaw. Umahayang lukuhin ka niya. Bitawan mo ako. Alam ko, hindi mo ninakaw ang singsing na iyon. Hindi ko nakita. Pumunta ka sa likod ng stage ha.
Ngayon ay ang unang pagkakataon ang true love ring ay sinapubliko. Paano mo nalaman na ito ay singsing na diamante? Agad mong nakilala ang singsing nang makita mo ito. Ako? Kailangan ko bang hanapin si Boss Jiang para makuha ang surveillance video? Hindi. Pasensya na. Huwag kang mag-sorry sa akin. Humingi ka ng tawad sa kanya. Paumanhin. Di bale. Umalis ka na. Mr. Lu. Sige, huwag ka na magpapakita sa harapan ko simula ngayon. Umalis ka na. Ngayong araw, salamat. Wala ka bang sasabihin sa akin? Anong gusto mong marinig wala sa akin? Pumirma ng kontrata para ibenta ang sarili ko sa iyo tulad ng dati? Hindi. Linwan. Sabi mo wala akong tiwala sa iyo. Pero natiwala ka na ba sa akin? Kung ito nga kwento ng droga na idinagdag sa alak, 2 taon na nakalipas o ang singsing na nila ko ngayon. Tinutulungan mo ako para lang tapusin ang kalokohan ito. Hindi naman. Ngunit para sa sinabi ni Linman, makumbinsi ka na sana. Walang kinalaman sa akin ang singsing na iyon? Sa totoo lang, nagpapasalamat talaga ako sa pagtulong mo sa akin ngayon. Iyon lang. Mula ngayon, babayaran ko ang mga bayarin sa ospital ng nanay mo. Hindi na kailangan. Hindi ko kailangan ng dumi mong pera. Anong sabi mo? Oo nga pala, ang iyong pag-ibig, hindi ako nalakas na tanggapin ito. Saan ko'y tinapon? Lenwan, Lenwan, napaka-ipokrito mo. Tinapon mo ang singsing, ngunit bumalik ka sa ating gabi para hanapin ito. Nakadikit ka ba sa sinseridad ni Lulin Feng? Anong gusto mong gawin ngayon? Miss, anong hinahanap mo? Pwede ba kitang tulungan? Walang kakaiba dito. Maglinis na tayo. Sir, may problema ba? Wala. Paghiram ako ng flashlight. Oo. Salamat. Kakaiba. Dito ba tinapon ang ginto? Bakit sunod-sunod na taong naghahanap ng mga bagay sa ating gabi? Miss Lin, nagising na ang nanay mo. Kaya pumunta sa ospital ng mabilis. Wan. Oh, halika dito. Wanwanan ako. Niloko ako ng tatay mo. Ayaw kong idamay ang pamilya ng ibang tao. Kaya nilabas kita para mabuhay. Hindi ka naiiwan ng masisilungan nitong mga nakaraang taon. Iyak na napakahirap para sa iyo. Wan. Narinig ko yung nurse. Sinabi na niligtas mo isang tao. Nawalan ka ng kakayang salita. Ayos lang. Wan, anak ko. Kahit hindi ka nakapagsalita, ikaw pa rin pinaka-perfectong bata sa mundo. Pero yung taong niligtas ko, ang taong nalakit sa ina ko. Hindi ba? Iniligtas mong pangalawang yang master ng pamilya Lu na si Lulin Feng? Napaka-miserable din ng lalaking iyon. O sila niya magpaalam sa kanyang kapatid at hipag. Ngunit ang kanyang pamilya ay nagbala na saktan siya. Kung walang kanyang kapatid na lalaki at hipag, halos ilibing niya ang sarili sa dagat ng apoy. Mama, anong pinagsasabi mo? Nung mga oras na yan, nasasala ako. Ang dagilang amo ay nasa barko. Lu Shenzhou. Sabi ni Lu Shenzhou na pagka-uwi, iiwan niya ang pamilya Lu paglalantad ng maruming pagkulo ng kanyang ama. Hahayaan ba ng kanyang ama na mangyari ito? Sa kanyang mga mata, wala siyang mga anak na lalaki. Masunurin tagapagmana lamang. Kung may hindi nakikinig, papatayin siya. Ang buhay ng mga mayayaman ay parang malalim na dagat. Bilis! Pagkatapos ito, sa kabaling buhay, hindi na natin kailangan mag-usa. Ang taong naging sanhi ng aksidente niya ay si Lun Hongyu.
Ang mga mababangis na tigre ay hindi kumakain ka ng mga anak. Paano siya naging malupit? Wan, okay ka lang ba? Wan. 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 Kuya? Nandito ka, kapatid ko. Sumablay ako. Hindi. Ang aking nakakabatang kapatid ay matalino. Napaka-responsable. Mas magaling sa kanyang kuya na marunong lang magtago ng sobra. Kapatid ko, hindi ko maalaga na mabuti si Luciao. Nasaktan ko pa nga ang damdamin ni Linwan. Gayun pa man, hindi ako tulad mo. Hindi ako karapat dapat mahalin. Hindi rin ako karapat dapat magmahal ng iba. Huwag magsalita ng ganyan. Bumaba ka na. Paalis na ang tren. Sumama ka sa akin. Hindi na ako makakabalik. Lin Feng, 8 taon na ang nakalipas. Dapat hinayaan mo na lang. Huwag ka nang makonsensya. Mahalin mo lang ang gusto mo. Mabuhay ka ng masaya. Kuya. Kuya! 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 Gumising ka na! Yes, gumising ka na! Gumising ka na, bilis! Kuya? Gabi na, anong ginagawa mo dito? Kinansela na ang kontrata. Hindi na kita pipilitin sa hinaharap na gagawin ng mga bagay na ayaw mong gawin. Ano ito? Ginawa ito ni Luciao. Tama. Paumanhin. Bakit ka nagsusorry? Ang video, huwag ang pagsabog. Bakit ka humingi ng tawad para sa mga bagay na hindi mo ginawa? Linwan. Ako ang nagsaksak ng kutsilyo sa puso mo. Okay, yakapin mo ako. Pasensya na. Hindi kita na po protektahan ng maayos. Kasalanan ko yun. Hindi kita dapat minahal. Pero hindi kita kayang bitawan. Mahal. Kaya sinasabi ko sa'yo, kung babalik ka, hindi na kita bibitawan. Hayaan mo yakapin kita. Ngayon, ipinatawag ko ang lahat dahil may pagbabago sa tauhan. Yung mga taong nakaupo dito, lahat sila ay matatanda at kanang kamay na tumulong sa pagbuo ng Lu Group. Ngunit huwag mag-alala, hindi ko gagawin ang iyong mga benepisyo. Nagbago ang posisyon. Ito ay ang CEO ng Lu Group. Alam ng lahat
na minsan kong pinakatiwalaan ang posisyon ng taong nasa kapangyarihan at pamilyang Lu at Lu Group sa aking anak na si Lu Linfeng. Gayunpaman, ayon sa survey, hindi niya kayang baliktain ang responsibilidad na ito kaya nagpasya ako para pagsamantalang ibigay ang posisyong ito sa aking pamangkin na si Lu Xiao. Tapos na ako. Ano mang ideya? Wala. Magaling. Pagkatapos, ito ay nagpasya. Anong ginagawa niyo dito? Pumunta ka dito para saan? Sa ngalan ng Lu Group, dapat ako ay naroroon sa pagpupulong na ito. Kaya bakit isama ang piping babaeng ito? Naaalala ko ng tama. Siya ay diborsyado ni Lu Xiao at ibinilik sa sarili niyang pamilya ng ating pamilya. Kung hindi niyo siya kailangan ko siya. Ang susunod kong i-anunsyo na ito ang aking partner. Mamaya, isa siya sa boss ng Lu Group. Hindi ako sangayon! Papa, hindi ako pumunta para hingin ng approval mo. Mukhang magkakaroon tayo upang manatili ka ng kaunti sa pulo ngayon. Ikaw! Ngayon lang. Ikaw ay hindi na ang CEO ng Lu Group. Papa, nalilito ka dahil sa edad mo. Anong ibig mo sabihin? Uncle, bakit hindi ka nakakahiya? Hindi ka makatiis na umalis sa posisyon ng CEO. Ang posisyon na ito ay original na akin. Kung gusto mo makipagkompetensya sa akin, kailangan mong makita kung anong uri ng katapangan ang meron ka. Sa birthday party, sabi ni Lolo, ibibigay niya sa iyo ang Lu Group at ang pamilyang Lu. Maaari niya itong bawiin anumang oras. Binigyan niya ako. Papa, baka retirement ka na sa sobrang tagal na hindi mo na alam ang kasalukuyang sitwasyon. Maaari mong tanungin ang mga shareholders dito sa Lu Group. Sa ilalim ng aking pamumuno, wala nang gagawin kasama ng madilim na supply ng chain ng Lu Group sa ilalim ng paghahari ng Lu Hongyun. Ang Lu Group ngayon ay Lu Group na ng Lu Linfeng. Ikaw? Naglakas loob ka bang magrebelde? Hindi ko rin naman sinasadyang itago sa'yo. Hindi mo papit ang kapatid ko. At ganun din ako. Naglakas loob ka pang magsalita tungkol sa kapatid mo. Ang barko ay tumagas ng langis sa taong iyon. Ang mga shareholders na nakaupo doon, nagkaroon ng maraming kaibigan na sumama sa kapatid mo. Ngunit sa huli ay hindi na sila bumalik. Kung bakit, lahat ay nauunawaan ng malinaw sa kanilang mga puso. Walang kinalaman sa akin iyon. Sasabihin mo, tapos walang kahalagan ha? Lu Linfeng, ikaw ang aking anak. Naiintindihan kita ng malinaw. Huwag mo akong subukang kalabanin. Ikaw ang mamatay tao. Ano ang gusto mong sabihin? Sabi niya, ikaw ang tunay na mamamatay tao. Okay lang ako. Hindi kailangang matakot. Walang magagawang tangang babae na yan. Hindi ba? Iniligtas ng pangalawang master na si Lu Linfeng. Napakamisirable din ang lalaking iyon. Gusto lang niya magpaaral sa kanyang kapatid at hipag. Ngunit ang bayar ng kanyang pamilya. Pinipigilan siya makipagkita sa kanila at halos silibing niya ang sarili sa dagat ng apoy. Ang taong dahilan ng aksidenteng iyon ay si Lu Hongyun. Hindi mo maintindihan si Lu Linfeng. Hindi mo trabaho ang musda. Kung anong klaseng tao siya. At ikaw, ay isang bigong ama. Isang demonyo na may mga kamay at nagbalot ng sariwang dugo. Lolo? Totoo bang sinasabi niya? Ikaw ang mamamatay tao na pumatay sa aking mga magulang? Tumahimik ka! Bakit ikaw? Bakit ikaw? Hindi talaga maliit ang pasensya ng taong pipe. Lu Linfeng, hindi masama ang mga mata mo sa pagpili ng mga babae. Pero paano? Anong mangyayari ng Lu Group? Dapat makinig sa akin ang buong pamilya, Lu! Pa, ang mga tao ay tatanda. Ang taong kailangan ng Lu Group ngayon ay ako. Hindi ikaw. Mga shareholders, bilang CEO ng Lu Group, ipapahayag ko, hindi wasto ang pagpupulong na ito. Natapos ang pagpupulong. Sino ang magtatangka? Bumalik kayo dito!
Papa, dapat ka magpahinga. Dalhin mo siya sa ospital. Nang walang pahintulot ko, bawal siyang lumabas sa hospital room. Oo. Suwail. Oo. Gusto mo akong patayin? Nais kong hilingin na mabuhay ka ng 100 taon. Mabuhay upang magtiis paghihirap ng sakit at ang pagdurusa ng pagod na lakas. Nang... Luciao, Bakit kaya? Sabihin mo sa akin anong katotohanan at ano ang hindi. patawarin mo na. Ang paghawak nito ay makakasama lamang sa iyong sarili at sa iba. Alam mo, akala mo hihingi ako ng tawad sa'yo ha? Hindi. Kinamumuhian ko kayong dalawa sa pagpapapalit ng aking paghihigante. Huwag ka nang manggulo. Tuwang-tuwa, tama. Nanalo kayo. Natalo ako. Ganap na nawala. Ang gagawin mo? Luciao! Kamusta na si Luciao? Agad siyang dinala sa ospital, kaya hindi na nasa panganib ang kanyang buhay. Ngayon pa man, kailangan niyang mangibang bansa para magpagamot. Mas maganda. Dapat tayo mag-usap tungkol sa ating tama. Ano? Tignan mo ito. Bakit ako binibigyan ito? May mga kwintas at singsing, may hikaw. Kaya tama ba na dapat sipin na pakasalan mo ako? Bakit ang cheesy mo bigla? Yan ang sinabi sa akin ni Jinzeng. Medyo binibigyang pansin ito ng mga tao ngayon. Niloloko ka ba niya? Wala. Paumanhin. Tinapon ko na yung singsing noon. Nagpunta ako upang hanapin ito. Bakit hindi ito mahanap? Ipikit mo yung mga mata, pakiusap. Buksan ang iyong mga mata. Bagay ka sa iyo. Hinahanap ko. Buti na lang nahanap ko ito. Feng. Salamat. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, pagkatapos ay bayaran nito ng sariling katawan, okay lang ba? Kaya tulungan mo pa ako. Si Miss Lu, kumusta na ang vocal cords niya at nakaligtaan ng pinakamadaling oras para gamutin ito. Kaya ang boses ng asawa ko ay hindi na mababawi. May paraan, ngunit hindi malaki ang pag-asa. Ang pagbayad sa paggamot ay napakataas. Doktor, wala akong pakialam kung gaano karaming perang kailangan kong gastusin. Ito ang utang ko sa aking asawa. Kaya pakiusap, mag-isip ng paraan para makatulong. Boss Lou, pakipera po ito. Salamat, Boss Lou. Boss Lu. Salamat, Boss Lu. Feng. May oras ka ba para kausapin ako? Oo. Marami.